Umikot ang eksena at nakita natin ang isang tao na inilagay ang kanyang kamay sa lupa. Ang taong ito ay si Yang Chun. Inakyat ng ating binata ang bundok ng Mount Hua. Humihingal siya nang makarating siya sa tuktok. Naisip niya kung sino ang nagtayo ng sekta sa lugar na ito. Pinaalalahanan siya ni Chol na inakyat niya ang bundok na ito sa buong buhay niya. Sinabi ni Yang Chun na sana ay inilipat na lang niya ang sekta sa ibang lugar noong buhay pa siya. Nakangiti, tinanong ni Fang ang ating binata kung hindi ba niya nararamdaman ang mahusay na aral na nais ng kanilang mga nakatatanda na maranasan nila. Sinabi niya na sinusubukan ng kanilang mga nakatatanda na sabihin sa kanila na walang anumang bagay na makakamit ng walang masipag na pagtatrabaho. Tinanong ni Yang Chun si Chol kung talagang balak niyang ituro ang aral na ito. Sinabi ng matandang lalaki na hindi niya naisip ito at na palagi niyang gustong patayin ang taong naglagay ng sekta doon. Nakadating din si Ciel sa tuktok. Nang makita niyang humihingal ang ating binata, pinaalalahanan niya na sinabi niyang kaya niyang dalhin siya. Sinabi ni Yang Chun na gusto niyang panatilihin ang kanyang huling dignidad. Tinanong niya kung bakit hindi ito mukhang pagod. Sinabi ng ating dalaga na hindi lang siya pagod. Agad pagkasabi nito, may nag-abot ng kamay sa ating binata. Nang itaas ni Yang Chun ang kanyang ulo, nakita niya si Bia. Hinawakan ng ating binata ang kanyang kamay at tinanong kung hindi ba siya pagod. Sinabi ng dalaga na hindi siya masyadong pagod. Nena si Ciel nang makita si Yang Chun na hawak ang kamay ni Bia. Yumuko si Bia matapos itaas ang ating binata. Hindi inaasahan ni Chol na magiging ganoon siya kamatapang. Tinanong ni Yang Chun kung bakit siya yumuyuko. Hindi makapaniwala si Chol na ang ating binata ay ganoon katanga. Tinawag niya itong tanga. Namula si Bia nang marinig ito. Tinitigan siya ni Ciel. Tinanong ng ating binata si Chol kung gusto ba ni Bia na hawakan niya ang kanyang ulo. Hiniling ng matandang lalaki na gawin niya iyon ngayong alam na niya. Itinaas ng ating binata ang kanyang kamay. Bago pa siya makagawa ng anuman, hinagod ni Ciel ang ulo ng dalaga. Sinabi niya kay Yang Chun na ginawa niya iyon para sa kanya. Hinagod din ni Bia ang kanyang ulo. Lumingon siya sa ating binata. Sa malumanay ng ngiti, sinabi niya na maaari niya itong gawin sa susunod. Hindi alam ni Yang Chun kung paano tutugan dito. Mabilis siyang lumingon at tinanong kung nasaan ang iba. Si Muyon at ang Sword Supreme ay nasa tuktok na, ngunit mayroon pa ring isang tao sa likod. Si Honghua ay malayo pa rin sa lahat. Halos hindi na makahinga ang dalaga. Humihingal, hiniling niya kay Yang Chun na iwanan na siya. Hiniling ng ating binata na may kumuha sa dalaga. Agad pagkasabi nito, narinig niya ang malakas na tunog. Nang lumingon siya, nakita niya na bukas ang mga gate ng sekta. May lumabas sa mga gate at sinabing naghihintay na siya sa kanila. Yumuko si Fang nang makita ang tao. Ang isang matandang lalaki na nakasuot ng damit ng Mount Hua ang lumabas. Ang lalaki ay kasama ng leader ng squad ni Fang. Agad na nalaman ni Chol na tinitingnan niya ang kasalukuyang sect leader ng Mount Hua. Nagulat ang ating binata nang marinig ito. Hindi niya inaasahan na ang matandang lalaki ay ang sect leader. Inilagay ng sect leader ang kanyang kamay sa mga balikat ni Yang Chun. Sinabi niya na matagal na siyang naghihintay sa kanya at na sa wakas ay titigil na ang mga elders ng sekta sa pagsigaw sa kanya. Ibinunyag niya sa ating binata na galit ang mga elders nang nawala niya ang kanilang sagradong bato sa isang pastahan habang lasing siya. Inalag ng lalaki si Yang Chun habang nagsasalita. Nahirapan ang ating binata na ipakilala ang kanyang sarili. Gusto niyang sabihin sa sect leader ang dahilan kung bakit siya dumating. Ngumiti ang lalaki at pinigilan siya. Tinukoy niya ang second elder bilang isang hayop at sinabi sa ating binata na nagpadala na ang second elder ng isang liham bago pa siya dumating. Sinabi niya na alam na niyang pumunta siya para ibalik ang kanyang kapatid at ibalik ang Blossom Stone. Gamaan ang pakiramdam ni Yang Chun nang makita na mapapabilis ang mga bagay para sa kanya ang liham ng second elder. Sinabi niya sa sect leader na tama ito. Sinabi ng sect leader na hindi sinabi ni Ryan ang lahat sa kanyang liham. Tinanong ni Yang Chun sa lalaki kung anong sinasabi niya. Sinabi ng sect leader sa ating binata na ang tinutukoy niya ay ang enerhiya sa kanyang katawan. Nagulat si Yang Chun nang marinig ito. Lumingon ang matandang lalaki sa Sword Supreme at tinitigan siya. Kinabahan si Hyogon at kinailangan niyang tumingin sa ibang lugar. Tinapik ng sect leader ang mga balikat ng ating binata.
Tinanong niya kung pagod ba siya matapos akyatan ang bundok. Hiniling niya sa leader na nagngangalang Shin Hyun na maghanda ng lugar at pagkain para sa kanilang mga bisita. Tinanggap ni Hyun ang mga utos ng sect leader. Sinabi ng matandang lalaki kay Yang Chun na maaari silang mag-usap sa loob. Lumingon ang ating binata kay Chol. Tinanong niya kung anong dapat niyang gawin. Nakangiti, tinanong siya ni Chol kung naniniwala ba siya na magiging maayos siya matapos sipsipin ang kayamanan ng Mount Hua. Sinabi niya kay Yang Chun na ang pinakamalaking bagay na maaaring mangyari sa kanya ay kamatayan. Hindi alam ni Yang Chun kung bakit ngumingiti si Chol sa ganoong bagay. Sa susunod na eksena, dinala tayo sa isang silid. Nakita natin ang sect leader na may hawak na Blossom Stone. Humingi siya ng paumanhin kay Yang Chun sa pagdala sa kanya sa silid ng hindi pinahihintulutan na magpahinga. Sinabi niya na hindi niya maaaring hayaan ang isang taong sumipsip ng enerhiya ng Mount Hua na maglakad ng malaya. Sinabi ni Yang Chun na naiintindihan niya. Sinabi niya sa sect leader na hawak lang niya ang kanilang kayamanan nang bigla itong sumipsip sa kanya. Matapos marinig ang sinabi niya, naramdaman ni Yang Chun na tanga siya. Sinabi niya kay Chol na sinabi niya ang totoo sa sect leader ngunit iniwan niya siya. Sinabi niya na ang ginawa niya ay para sa ikabubuti. Sinabi ni Chol na hindi siya nagsisinungaling dahil nagising siya na nasipsip na ang enerhiya sa kanya. Sinabi ng sect leader na mahirap paniwalaan ang kwento ni Yang Chun. Hindi siya makapaniwala na may isang tao na may dalawang enerhiya na may ganoong kaibang aura sa kanyang katawan. Pinaalalahanan ng sect leader ang ating binata na naroon siya para kunin ang kanyang kapatid. Hiniling niyang sumunod sa kanya. Tinanong ni Yang Chun kung saan sila pupunta. Sa masamang ngiti, inilagay ng matandang lalaki ang kanyang kamay sa balikat ni Yang Chun. Tinanong niya kung naniniwala ba siya na hindi siya gagalawin matapos sipsipin ang kayamanan ng Mount Hua. Kinabahan ang ating binata. Sinabi niya sa matandang lalaki na susundin niya siya. Nagulat ang sect leader nang marinig ito. Tinanong niya kung bakit ganoon kamahina ang kanyang reaksyon. Ipinaliwanag ni Yang Chun na mayroon siyang parehong ekspresyon tulad ng second elder kapag sinusubukan niyang lokohin siya. Nainis ang sect leader nang marinig ito. Hindi siya makapaniwala na sinasabi ni Yang Chun na pareho sila ng pag-uugali ng second elder. Sinabi niya na bastos ito. Naintindihan na ni Yang Chun kung bakit sila nagsusugal sa inuman, pareho ang kanilang pag-uugali. Nagpasya ang sect leader na tigilan na ang pagbibiro. Hiniling niya kay Yang Chun na sumunod sa kanya upang makilala ang kanyang kapatid. Sa susunod na eksena, dinala tayo sa isang gusali sa bundok. Nakita natin ang isang tao na nagsasabi sa master ni Yonso na sirang-sira na ang lahat. Sinabi ng tao na ang kanyang daloy ng dugo at ang daloy ng kanyang enerhiya ay baluktot. Tinanong ng lalaki kung paano niya tiniis ang sakit habang nabubulok ang kanyang katawan. Naging napakayat na ang katawan ng babae. Umubo siya at sinabing hindi ito masakit. Hiniling ng matandang lalaki na huwag siyang magsinungaling. Tinanong niya kung nagpapanggap ba siyang malakas dahil nasa harap siya ng kanyang disipulo. Si Yonso at isang batang lalaki ay nasa silid kasama sila. Tinanong ng matandang lalaki kung gaano na siya katagal na may sakit. Sinabi ng babae na 4 na taon na. Tinanong ng lalaki kung anong nangyari sa panahong iyon. Nang buksan niya ang kanyang bibig, wala siyang sinabi. Naging tahimik siya. Nagulat si Yonso nang makita ito. Tinawag niya ang kanyang master. Naglura ang Blossom Sword Queen ng ilang dugo. Nagulat ang lahat na makita ito. Ang batang lalaki sa tabi ng matandang lalaki ay inalok siya ng isang panyo. Tinanggap ito ng babae at nagpasalamat. Naintindihan ng matandang lalaki na may selyo ang babae. Nakita niyang kakaiba ito. Sinabi niya na sana ay naramdaman niya ang selyo nang tiningnan niya ang kanyang daloy. Tinukoy ng Blossom Sword Queen siya bilang Divine Physician. Hiniling ng matandang lalaki na huwag siyang tawagin sa pangalang ito. Humingi ng paumanhin ang babae. Tinawag niya siyang Elder Tae. Tinanong niya kung gaano na lang ang oras na natitira sa kanya. Nalungkot si Yonso nang marinig ito. Sinabi ni Elder Te sa Blossom Sword Queen na mayroon pa siyang hindi bababa sa 2 buwan. Sinabi niya na aabot siya hanggang sa taglamig kung siya ay swerte. Malugod na tinanggap ng babae ang kanyang kapalaran. Napansin ng Divine Physician na nanginginig ang kanyang katawan. Nakita niyang nag-aalala si Yonso sa kanyang master. Naalala niya kung gaano kabuhay ang Blossom Sword Queen noong mas bata pa siya.
Ngayon ay nawala na ang magandang kinang na mayroon siya at halos hindi na siya makahinga. Sinabi niya na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Hiniling niya sa mga bata na umalis. Nagulat si Yonso nang marinig ito. Gusto niyang manatili sa kanyang master. Malumanay na tinawag ng Blossom Sword Queen ang pangalan ng dalaga at itinaas ang madugong panyo. Naintindihan ni Yonso na halos hindi na makahinga ang kanyang master. Umiikot ang eksena at nakita natin si Yang Chun na nakarating sa tuktok ng isang bundok. Humihingal ang ating binata. Sinabi niya sa sect leader na torture ito. Hindi siya makapaniwala na kinailangan nilang umakyat pa ng hagdan matapos akyatan ang unang hagdan. Tinanong siya ng matandang lalaki kung hindi ba niya nararamdaman ang mahusay na pagtuturo ng kanilang sekta. Sinabi niya na sinasabi ng sekta na hindi sila maaaring makamit ng anuman ng walang masipag na pagtatrabaho. Tinanong ni Yang Chun si Chol kung bakit hindi niya inilipat ang sekta noong buhay pa siya. Sinabi ni Chol na dahil sa mga taong tulad ng kasalukuyang sect leader na hindi makalipat ang Mount Hua. Ayaw din niya ang mga tanga na pagtuturo ng sekta. Habang humihingal si Yang Chun, may nagbukas ng pinto ng gusali sa harap niya. Ang taong ito ay ang kanyang kapatid. Habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha, itinaas ni Yonso ang kanyang ulo. Nakita niya ang kanyang kapatid. Nagulat siya nang makita siya. Nagulat din si Yang Chun na makita siya. Bago pa siya makapagtanong, ang batang lalaki sa likod niya ay nabangga siya at tumama sa kanyang ulo. Nagulat ang ating binata na mayroong isang tao sa likod niya. Nang makita niya ng malinaw ang mukha ng bata, nagngit-ngit ang ngipin ni Yang Chun. Hiniling ni Yonso sa bata na tingnan ang kanyang dinadaanan. Agad pagkasabi nito, nakita niya ang isang nakakagulat na bagay. Naglabas si Yang Chun ng kanyang enerhiya. Naglabas siya ng malaking enerhiya. Tila galit na galit siya sa isang bagay. Umiikot ang eksena at dinala tayo sa nakaraan. Nakita natin ang mas matandang Yang Chun na pumasok sa isang sirang gusali. Ang lupa ay puno ng dugo. May isang lalaking nakatayo sa balkonahe ng gusali. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na damit at may hand fan. Pinanood niya ang iba pang mga gusali sa lugar na nasusunog. Tinanggap niya si Yang Chun. Sinabi niya na natutuwa siyang makita na nakabalik siya ng ligtas. Ang lalaki ay mukhang mas matandang bersyon ng bata na nag-trigger kay Yang Chun. Tinanong niya ang ating binata kung bakit siya galit. Habang naglalakad si Yang Chun patungo sa lalaki, naglabas siya ng demonic energy. Tinanong ng lalaki ang ating binata kung anong nagbigay sa kanya ng ganoong galit. Tinanong niya kung galit ba siya na may isang babae na namatay. Lalo pang nagalit si Yang Chun nang marinig ito. Naglabas siya ng malaking enerhiya. Tinulak niya ang mga bangkay na nasa paligid niya. Nakangiti, sinabi ng lalaki na nangyayari ang lahat ayon sa kalooban ng Heavenly Demon. Sinabi niya kay Yang Chun na tila hindi niya pinahahalagahan ang kalooban ng kanilang cult leader. Nagngit-ngit ang ngipin ng ating binata sa galit. Tinitigan siya ng lalaki. Tila alam niya na walang gagawin si Yang Chun matapos marinig ang pangalan ng Heavenly Demon. Sa kanyang pagkagulat, tinipon ni Yang Chun ang kanyang enerhiya at naghigpit ng kamao. Sumugod siya sa kanya. Bago pa matamaan ang kanyang kamay sa lalaki, pinaalalahanan niya na tanging ang Heavenly Demon lang ang nasa itaas niya. Tumigil si Yang Chun sa pagkilos nang marinig ito. Ibinato niya ang kanyang enerhiya sa kabilang panig. Ngumiti ng malumanay ang lalaki sa kanya. Nang ibinaba ng ating binata ang kanyang kamay, ibinunyag ng lalaki na patay na ang Heavenly Supreme. Mamamatay na rin ang Aura Supreme at ang Sword Supreme ay nawalan na ng braso kaya malapit nang mawalan ng interes sa kanya ang Heavenly Demon. Tinanong ng lalaki si Yang Chun kung sino sa tingin niya ang mamamahala sa natitirang mga bagay. Nagmakaawa siyang pag-isipan itong muli. Sinabi niya na iiwan ng Heavenly Demon ang lahat sa kanya. Lumingon ang ating binata. Naiinis siya sa sinabi ng lalaki. Umiikot ang eksena at dinala tayo pabalik sa kasalukuyan. Nakita natin si Yang Chun na sinasakal ang bata. Halos hindi makalaban ang bata sa lakas ni Yang Chun. Habang nahihirapan siya, hindi siya pinakawalan ng ating binata. May kakaiba sa kanya. Mukhang mayroong isang bagay na kinokontrol siya mula sa loob ng kanyang katawan. Kinabahan si Yonso. Naisip niya kung anong mali sa kanyang kapatid. May nakakatakot na mukha siya. Habang sinasakal ng ating binata ang bata, may naglagay ng kanyang kamay sa mukha niya.
Inilagay ng sect leader ang kanyang kamay sa mukha niya at inilagay ang kanyang kabilang kamay sa kanyang likod. Sinabi niya kay Yang Chun na mararamdaman niya ang ilang sakit. Sa susunod na eksena, narinig ni Elder Te at ng Blossom Sword Queen ang katok sa pinto. Ang taong ito ay ang sect leader. Gumaan ang pakiramdam niya nang makita ang Divine Physician. Sinabi niya na nasa magandang oras siya. Binuhat niya si Yang Chun at sinabi sa Divine Physician na mayroon siyang pasyente para sa kanya. Umiikot ang eksena at nakita natin ang sect leader na ipinakikilala ang lahat sa silid. Ipinakilala niya si Elder Te bilang Divine Physician. Sinabi niya na ang Divine Physician ang pinakamahusay na manggagamot sa kanilang panahon at kaya niyang gamutin ang anumang sakit. Tila galit si Elder Te na ipinakilala siya ng sect leader bilang Divine Physician. Sinabi ng sect leader sa ating binata na ang Divine Physician ang naggamot sa kanya. Ipinakilala niya ang Blossom Sword Queen bilang isang tanyag na swordsman ng sekta. Sinabi niya kay Yang Chun na si Yeon So ang disipulo ng Sword Queen. Ipinakilala niya ang batang lalaki na may puti at itim na buhok bilang apo at disipulo ng Divine Physician. Ang pangalan niya ay Jegel Hyuk. Ayon sa sect leader, hindi makapagsalita ang bata. Sinabi niya sa ating binata na maaari niyang tanungin ang Divine Physician sa anumang tanong na mayroon siya. Tinanong ng sect leader si Yang Chun kung bakit niya sinakaw si Hyuk. Agad na naintindihan ng ating binata na napahamak na siya. Kakaiba, mula nang makita niya si Hyuk, ang kanyang alaala ay naging spotty. Hindi niya maiugnay ang kanyang mga alaala. Dahil sa mood sa hangin, alam ni Yang Chun na walang maniniwala sa kanya kung gagamitin niya ang dahilan na ito. Sa kanyang nakaraang buhay, wala siyang narinig tungkol kay Hyuk na apo ng Divine Physician. Hindi siya makapaniwala na natagpuan niya ang taong hinahanap niya bago ang house sect. Hindi gusto ni Yang Chun na hindi nangyayari ang mga bagay ayon sa kanyang plano. Ang pinakamalala ay hindi tumutugon si Chol sa kanya. Naisip ng ating binata kung anong gagawin niya. Habang nag-iisip siya, tinanong ng sect leader kung spotty ba ang kanyang alaala. Nagulat si Yang Chun nang marinig ito. Tinanong niya kung paano niya nalaman. Naalala ng sect leader kung paano sinakal ni Yang Chun ang bata. Sinabi niya na hindi niya alam kung bakit niya alam ito. Lumingon siya sa Divine Physician at hiniling na suriin ang katawan ni Yang Chun. Hiniling ng Divine Physician na mawala siya. Sinabi niya na wala siyang intensyon na tulungan siya. Nagsimulang mag-away ang dalawang matandang lalaki. Nagulat ang ating binata nang makita ito. Tinanong ng Sword Queen ang ating binata kung totoo bang Yang Chun ang pangalan niya. Hindi inaasahan ng ating binata ang tanong na ito. Tinanong niya kung kilala niya siya. Sinabi ng Sword Queen na oo. Ibinunyag niya na malapit siyang kaibigan ng kanyang ina na nagngangalang Chunhee. Nagulat si Yang Chun na makakilala ng isang kaibigan ng kanyang ina. Nakangiti, sinabi ng Sword Queen sa ating binata na masaya siyang nakilala siya. Tinitigan ni Yeon So ang kanyang kapatid mula sa likod ng kanyang master. Sinabi ng Sword Queen kay Yang Chun na talagang kamukha niya ang kanyang ina. Tinanong ng ating binata kung seryoso ba siya. Sinabi niya na ang kanyang aura ang natatangi. Ang dalawang matandang lalaki ay nag-aaway pa rin. Pinaalalahanan ng sect leader ang Divine Physician na siya ang sect leader ng Mount Hua. Hiniling niya na gawin ito para sa kanya. Sinabi ng Divine Physician na wala siyang pakialam sa kanyang estado. Sinabi ng Sword Queen sa ating binata na nararamdaman niyang mayroon siyang tahimik ngunit mainit na puso. Nagpasalamat si Yang Chun sa kanyang compliment. Agad pagkatapos nito, tumayo ang Divine Physician. Sinabi niya na aalis na siya. Bago pa siya makarating sa pinto, binanggit ng sect leader ang isang bagay na tinatawag na Leaf of the Dragon Herb. Tumigil sa pagkilos ang Divine Physician. Sinabi ng sect leader na bibigyan niya siya ng isang dahon ng Dragon Herb kung titingnan niya si Yang Chun. Nagbuntong hininga si Elder Tae. Lumingon siya at sinabi sa sect leader na ito na ang huling pagkakataon na gagawa siya ng isang bagay para sa kanya. Masaya ang matandang lalaki na tinanggap niya ang kanyang hiling. Umiikot ang eksena at nakita natin si Elder Tae na hawak ang kamay ni Yang Chun. Tila kinabahan ng ating binata. Naramdaman ng Divine Physician ang madilim na enerhiya sa katawan ni Yang Chun. Mabilis siyang bumitaw sa kanyang kamay. Tinanong ng sect leader ang Divine Physician kung ayos ba si Yang Chun at kung may problema ba sa kanyang katawan ang ating binata. Sinabi ng Divine Physician na may ilang problema si Yang Chun.
Ibinunyag niya sa sect leader na ang ating binata ay isang lumalakad na bangkay. Nagulat si Yang Chun nang marinig ito. Hiniling niya kay Elder Te na ipaliwanag kung anong ibig sabihin niya. Ipinaliwanag ng Divine Physician na may iba't ibang enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Tinanong niya si Yang Chun kung paano siya nakakayang maglakad-lakad sa estado ng kanyang katawan. Nang marinig ito, naintindihan ng ating binata na marami siyang nasipsip na mga bagay sa kanyang katawan. Hindi niya inakala na ang mga enerhiya na ito ay magiging malaking problema. Naisip niya na hinahawakan niya ang mga bagay ng maayos. Naisip niya na ang kanyang problema ay maaaring dulot ng nakakatakot na enerhiya sa kanyang katawan. Lumitaw si Chol at sinabi na mali siya. Nagalit si Yang Chun nang makita siya. Tinanong niya kung saan siya pumunta. Ipinaliwanag ni Chol na nawalan siya ng koneksyon sa kanya nang nawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan. Sinabi niya na sanhi ito ng madilim na enerhiya. Ibinunyag niya kay Yang Chun na mayroon na siyang hinala tungkol sa enerhiya at natinulungan siya ng Divine Physician na kumpirmahin ang kanyang hinala. Tinanong ng ating binata na sabihin sa kanya kung anong alam niya. Ibinunyag ni Chol na, ang madilim na enerhiya ang nagpapanatiling buhay sa kanya. Sinusupil ng enerhiya ang iba pang mga enerhiya sa katawan ni Yang Chun. Pinipigilan nito ang mga ito na maging ligaw. Ang tanging masamang bagay ay maaari ring maging ligaw ang enerhiya. Hindi alam ni Yang Chun kung paano mag-react dito. Lumingon siya sa Divine Physician at tinanong kung anong dapat niyang gawin sa mga enerhiya sa kanyang katawan. Tumawa si Elder Te nang marinig ito. Sinabi niya sa ating binata na maaari niyang alisin ang lahat ng enerhiya o maaari siyang patuloy na mamuhay habang nagdarasal na hindi sumabog ang kanyang katawan. Sinabi niya kay Yang Chun na hindi magiging kakaiba kung sumabog ang kanyang katawan ngayon at nawala siyang magagawa tungkol dito. Nagpasya ang Divine Physician na maging mas prangka. Ibinunyag niya sa ating binata na ang kanyang katawan ay napaka-unstable na maaari siyang mamatay sa isang paliligo o habang kumakain. Tinanggap lang ni Yang Chun ang paliwanag ng lalaki. Kung ikukumpara sa kanya, mas nag-aalala ang sect leader. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon ka-terrible ang mga bagay. Sa kinakabahan na mukha, tinanong ni Yonso ang kanyang kapatid kung bakit siya ganoon kakalmado. Sinabi niya na posibleng mamatay siya. Sinabi ni Yang Chun sa kanyang kapatid na hindi pa siya patay. Pinaalalahanan siya ni Yonso na maaari siyang mamatay anumang sandali. Naintindihan ng lahat sa silid kung bakit nag-aalala ang dalaga. Hindi nila naintindihan kung bakit normal ang pagkilos ng ating binata. Hiniling ni Yang Chun sa kanyang kapatid na huwag mag-alala sa kanya. Hiniling niya na maghanda na siya upang bumalik sa bahay. Hinawakan ni Yonso ang damit ng kanyang master. Sinabi niya na hindi siya babalik sa bahay. Sinabi ng ating binata na wala siyang problema dito. Nagulat ang dalaga nang marinig ito. Tinanong niya kung seryoso ba siya. Tinanong ni Yang Chun ang kanyang kapatid kung anong sa tingin niya ang sasabihin ng kanilang ama kung hindi niya siya maibabalik dahil ayaw niyang sumama. Sinabi niya na hindi mag-aalaga ang kanilang ama. Nagngit-ngit ang ngipin ng dalaga sa galit nang marinig ito. Napansin ng sect leader kung gaano kainis ang dalaga. Tumayo siya at hiniling sa ating binata na bumalik sa kanyang lodgings para magpahinga. Naniwala siyang pagod si Yang Chun dahil ito ang kanyang unang araw sa sekta. Tinanggap ng ating binata ang kanyang utos. Sinabi ng sect leader sa Divine Physician na aalis na rin siya. Sinabi ni Elder Te na aalis na siya sa sekta kung gagawin niya ulit ang ganoong bagay. Hiniling niya na huwag man lang niya itong isipin. Matapos umalis ni Yang Chun, sinabi ng Divine Physician na kakaiba siya. Sinabi ng Blossom Sword Queen na napansin din niya ito. Nakita niyang kakaiba na hindi nag-react si Yang Chun kahit na sinabi sa kanya na mamamatay siya. Parang sumuko na ang ating binata sa kanyang buhay. Nang gabi, nakita natin si Yang Chun na naglalakad patungo sa kanyang silid. Sinabi ni Chol na wala siyang problema sa pagkain kahit na narinig niyang maaaring mamatay siya. Tinanong niya ang ating binata kung kakain ba siya hanggat maaari bago siya mamatay. Ipinaliwanag ni Yang Chun kay Chol na hindi siya nababahala sa kamatayan. Sinabi niya na nakagawa na siya ng napakaraming kasalanan sa kanyang buhay. Sinabi niya kay Chol na karma lang ito. Hindi naintindihan ni Chol kung bakit ang isang bata ay nagsasalita ng ganoong walang kwentang bagay. Sinabi niya na halos hindi pa siya nabubuhay. Agad pagkasabi nito, binuksan ng ating binata ang pinto ng kanyang silid. May nakita siyang isang tao sa kanyang kama.
Tinanong niya kung anong ginagawa niya. Ang taong ito ay si Bia. Sinabi ng dalaga na naghahanda na siyang matulog. Tinanong ni Yang Chun kung matutulog ba siya sa kanyang silid. Sinabi ni Bia na oo. Itinuro niya siya at sinabi na matutulog siya kasama siya. Sinabi ni Chol na hindi masamang magkaroon ng anak bago pa siya mamatay. Sinabi ni Yang Chun kay Bia na naghanda ang sect leader ng 2 silid para sa kanila. Hiniling niya na bumalik sa kanyang sariling silid. Sinabi ni Bia na 1 silid lang. Tinanong ni Yang Chun kung talagang 1 silid lang ang ibinigay ng sect leader sa kanila. Sinabi ng dalaga na oo. Naintindihan ng ating binata na hindi niya dapat pinagkatiwalaan ang sect leader lalo na matapos marinig na kasama niya ang second elder. Sinabi niya kay Bia na matutulog siya kasama si Muyon. Binati niya ito ng good night. Bago pa siya makaalis, hinawakan ni Bia ang kanyang kamay. Mabilis na lumingon si Yang Chun. Sinabi ni Bia na hahawakan lang niya ang kanyang kamay sa kama. Nagulat ang ating binata nang marinig ito. Nagsimula siyang tumawa. Humingi siya ng paumanhin kay Bia sa pagtawa. Sinabi niya na nakita niyang nakakatawa ang sinabi. Nagulat ang dalaga na tumawa talaga siya. Masayang-masaya siya nang umiti si Yang Chun sa kanya. Tumalikod ang ating binata at binati siya ng good night. Hawak pa rin siya ni Bia. Muli siyang lumingon at tinanong kung ano ang problema. Inilapit ni Bia ang kamay niya sa kanyang mukha. Malumanay niya itong hinawakan. Nakangiti, hiniling niya kay Yang Chun na matulog kasama niya. Umiikot ang eksena at dinala tayo sa ibang gusali. Nakita natin ang sect leader at si Hyogon sa iisang mesa. Humingi ng paumanhin si Hyogon sa sect leader sa pag-abala sa kanya sa oras na ito. Tiniyak ng sect leader na ayos lang iyon at sinabi na nababato siya. Sinabi niya sa Sword Supreme na narinig niyang hinahanap niya ang Divine Physician. Sinabi ni Hyogon na oo. Ibinunyag ng sect leader na hinahanap din siya ng Shaolin at Wudang. Hindi alam ni Hyogon kung anong sasabihin. Tinanong ng sect leader kung nakuha na niya ang lokasyon ng Divine Physician. Sinabi ng Sword Supreme na naramdaman niya ang malaking chi barrier na inilagay ng Divine Physician para magtago. Tinanong ng sect leader kung bakit hindi na lang niya sinira ang barrier. Sinabi ni Hyogon na kailangan niya ang kanyang pahintulot bago niya makita ang Divine Physician. Tinanong niya ang sect leader kung maaari siyang payagan na makita ang Divine Physician. Ipinaliwanag ng sect leader na ginagamot ng Divine Physician ang ibang tao ngayon. Sinabi niya kay Hyogon na maaaring hindi mangyari ang kanyang inaasahan kahit na pumasok siya. Sinabi niya na maaaring magbago ang mga bagay kung gagawa siya ng pabor para sa kanya. Kinabukasan, nagising si Yang Chun na pagod. Mukha siyang hindi natulog. Sa katunayan, hindi siya nakatulog kahit isang saglit. Sinabi ni Chol na nagulat siya na walang nangyari sa kanilang dalawa. Hiniling ni Yang Chun na huwag magsalita ng walang kwenta. Sinabi niya na pagod siya. Sinabi ni Chol na nakatulog pa rin siya sa huli. Pinaalalahanan ng ating binata ang lalaki na inactivate ni Bia ang kanyang inner energy. Tila handa siyang magtapo ng tantrum kung tinanggihan ng ating binata ang kanyang alok. Sinabi ni Yang Chun kay Chol na wala siyang pagpipilian. Sinabi ni Chol sa ating binata na mabuti na hindi nakita ng kanyang tagapaglingkod ang tanawin na ito. Sinabi ni Yang Chun na hindi mahalaga ang isang bagay na tulad nito para kay CLA. Agad pagkasabi nito, naintindihan niya na nagdudulot ng mas maraming problema si CLA tuwing kasama niya si Bia. Alam niyang magiging masama kung makikita sila ni CLA sa kanilang kasalukuyang posisyon. Nagpasya siyang lumabas. Sa kasamaang palad para kay Yang Chun, nasa loob na ang ating dalaga. Lumingon siya nang maramdaman ang presensya ng isang tao. Nakita niya si CLA na may nakakatakot na mukha. Habang tinitingnan niya, nagising si Bia. Nakita niyang kakaiba na nasa silid si CLA. Tiningnan lang ni Yang Chun si CLA na parang tanga. Tinanong ni Bia si CLA kung nakatulog ba siya ng maayos. Sinabi ni CLA na napaka-selfish niya. Niligpit niya ang kanyang kamao sa galit. Sa malungkot na mata, sinabi niya na gusto rin niyang matulog kasama si Yang Chun. Hindi naintindihan ng ating binata kung anong nangyayari. Sinabi ni Bia na maaari siyang sumama sa kanila. Nagulat si Yang Chun nang marinig ito. Nakangiti, hiniling niya kay CLA na matulog kasama nila. Nagulat si CLA nang marinig ito. Tinanong niya ang dalaga kung seryoso ba siya. Tumango si Bia sa kanya. Tumalon ang ating dalaga sa kama nang makita ito. Masayang-masaya siya.
Sinabi niya na natutuwa siyang makasama sila. Gumaan ang pakiramdam ni Yang Chun nang makita na ito ang ibig niyang sabihin nang sinabi niyang gusto niyang matulog kasama sila. Gusto niyang magtanong, ngunit bago pa siya makapagsalita, binuksan ni Fang ang pinto niya at binati siya. Nagulat ang binata na makita si Yang Chun na may dalawang dalaga. Hindi niya alam kung paano mag-react. Mabilis niyang isinara ang pinto. Sinabi niya sa ating binata na hinahanap siya ng sect leader at aalis na siya agad. Sinabi ni Chol kay Yang Chun na huwag mag-alala. Sinabi niya na ang mga chismis na tulad nito ay karaniwang hindi pinag-uusapan sa sekta. Nang makarating ang ating binata sa opisina ng sect leader, sinabi ng matandang lalaki na narinig niyang nagkakaroon siya ng kasiyahan kasama ang dalawang dalaga. Sinabi niya na kahanga-hanga ang maging bata. Nagulat si Chol nang marinig ito. Sinabi niya na nagbago ang Mount Hua sa paglipas ng mga taon. Naramdaman ni Yang Chun na nahihiya. Tinanong niya ang sect leader kung may dahilan ba kung bakit siya tinawag. Sinabi ng matandang lalaki na gusto niyang marinig ang kasiyahan na mayroon siya kasama ang mga dalaga kagabi. Tumalikod si Yang Chun. Sinabi niya sa sect leader na aalis na siya. Mabilis siyang pinigilan ng matandang lalaki. Nagbuhos siya ng tsaa para sa ating binata. Tinanong niya kung naaalala niya ang maliit na cottage na pinuntahan niya kahapon. Sinabi ni Yang Chun na naaalala niya ang cottage ng Sword Queen. Inilagay ng sect leader ang kanyang kamay sa kanyang damit at kumuha ng isang scroll. Hiniling niya kay Yang Chun na i-deliver ang scroll sa Divine Physician. Nagulat ang ating binata nang marinig ito. Tinanggap niya ang scroll. Sinabi niya sa sect leader na hindi mahirap i-deliver ang scroll. Tinanong niya kung bakit siya ang pinili niya. Ibinunyag ng sect leader na karamihan sa mga miyembro ng sekta ay hindi alam ang sakit ng Sword Queen. Tinanong niya si Yang Chun kung naintindihan niya. Tinanong ng ating binata kung ayaw niyang kumalat ang balita na may sakit ang simbolo ng Mount Hua. Sinabi ng sect leader na nakita niya agad ang kanyang mga intensyon. Ipinaliwanag niya na magtatapon na naman ng faith ang Divine Physician kung makikita niya siya. Sinabi niya na hindi niya maaaring tanungin ang iba pang mga disipulo ng sekta dahil kailangang panatilihing sekreto ang bagay. Sinabi niya kay Yang Chun na may kilala siyang taong may utang na loob sa kanya, isang taong maaari niyang hilingin na i-deliver ang scroll na ito. Agad na naintindihan ni Yang Chun na ang tinutukoy ng sect leader ay siya. Hiniling ng sect leader na umalis na siya. Sa susunod na eksena, nakita natin si Yonso na lumabas sa cottage. Malungkot ang dalaga habang naglalakad pababa ng hagdan. Pumunta siya sa bayan para bumili ng isang bagay. Pumasok siya sa isang pharmacy at lumabas matapos makuha ang gusto niya. Tiningnan niya ang kanyang bag para kumpirmahin kung nabili niya ang lahat ng hiniling na bilhin. Bumalik siya sa sekta at inakyat ang hagdan patungo sa cottage. Habang naglalakad sa hagdan, narinig niya ang isang tunog mula sa gubat. Nang tingnan niya ang gubat, nakita niya ang isang pamilya ng USA. Naalala ng dalaga ang isang bagay na nangyari noong mas bata pa siya. Naalala niyang nakita niya ang isang babae na nakaluhod. Nagmamakaawa ang babae sa isang tao. Nakita niya ang isang mas batang bersyon ng kanyang ama na nakatitig sa babae. Ang isang mas batang bersyon din ni Yang Chun ay nasa silid. Tila takot na takot siya. Pinanood ni Yonso ang lahat mula sa pinto. Nang naalala niya ang nangyari sa nakaraan, sinabi niya sa sarili na hindi na siya babalik sa bahay. Matapos sabihin ito, dumaan siya sa isang bagay. May isang tao na nag-obserba sa kanya mula sa puno na nagtanong sa kanyang kolega kung alam niya kung saan pumunta si Yonso. Sinabi ng kanyang kolega na maaaring nalaman ni Yonso na sinusundan nila siya. Hindi sumang-ayon ang lalaki. Naniwala siyang imposible para sa isang second-rate martial artist na tulad ni Yonso na maramdaman ang kanilang presensya. Lumabas ang lalaki sa gubat. Pumunta siya sa hagdan. Bago pa siya makagalaw pataas, hinaranggan siya ng isang barrier. Ninas ang lalaki nang makita ang barrier. Agad niyang nalaman na ang sect leader ang naglagay nito. Hindi niya inaasahan na maglalagay siya ng ganoong napakalaking chi barrier. Dahil sa malaking barrier na humaharang sa kanila, naging sigurado ang lalaki na nasa cottage ang Divine Physician. Sinabi niya sa kanyang mga nasasakupan na kailangan nilang bumalik sa base. Sinabi niya na ang regional leader ang bahala sa natitira. Umiikot ang eksena at dinala tayo kay Yonso. Nakita natin ang dalaga na naglalakad pa rin sa hagdan. Habang naglalakad,
Itinaas niya ang kanyang ulo. Nakita niya ang isang kakaibang bagay sa itaas niya. Nakita niya ang kanyang kapatid sa hagdan. Mukhang nagpapahinga si Yang Chun. Hindi masaya si Yonso na makita ang kanyang kapatid. Habang humihingal, lumingon si Yang Chun nang maramdaman ang kanyang presensya. Hiniling niya na tumigil sa pagtitig sa kanya. Tinanong ni Yonso kung bakit siya pupunta sa lugar ng kanyang master. Sinabi ng ating binata na hindi siya naroon sa sarili niyang kagustuhan. Ibinunyag niya na inutusan siyang i-deliver ang isang bagay. Lumampas si Yonso sa kanya. Hiniling niya na bilasan siya. Habang sinusubukang huminga, sinabi ni Yang Chun na gusto niyang maglakad ng mas mabilis. Agad pagkarinig nito, naalala ni Yonso ang sinabi ng Divine Doctor. Naalala niya na sinabi nitong napaka-unstable ng katawan ni Yang Chun na maaari siyang mamatay sa isang paliligo o habang kumakain. Habang pinapanood niya ang kanyang kapatid na gumalaw pataas, naisip ni Yang Chun kung paano hindi man lang siya nahihirapan. Tila hindi siya nababahala sa distansya. Agad pagkaisip nito, lumapit si Yonso sa kanya at inabot ang kanyang kamay. Hiniling niya na ibigay ang package. Sinabi niya na siya na ang magde-deliver ng anumang gusto niyang i-deliver. Nakita ni Yang Chun na kakaiba ito. Tinanong niya ang kanyang kapatid kung nag-aalala ba siya sa kanya. Naguluhan ang dalaga nang marinig ito. Sinabi niya na gusto lang niya siyang tulungan dahil napakabagal niya. Lumampas ang ating binata sa kanya. Hiniling niya na huwag maging mean. Sinabi niya na lalakad siya ng mas mabilis. Sa nag-aalalang mukha, pinanood ni Yonso ang kanyang kapatid na gumalaw pataas. Tahimik siyang nagtanong tungkol sa kanyang kondisyon. Hindi siya narinig ng ating binata. Tinanong niya kung may ginawang kakaiba ang apo ng Divine Physician. Sinabi ni Yonso na wala naman. Nang marinig ang kanyang sagot, lumingon si Yang Chun at nagpatuloy sa paglalakad. Lumabas si Chol sa kanyang katawan at tiningnan si Yonso. Alam ng matandang lalaki na nag-aalala si Yonso sa kanyang kapatid. Sinabi niya sa ating binata na hindi masamang bata ang dalaga. Tinanong niya kung bakit sila laging nag-aaway. Sinabi ni Yang Chun na hindi niya alam ang dahilan kung bakit sila nag-aaway. Nakita ni Chol na kakaiba ito. Tinanong niya kung hindi ba siya nababahala. Sinabi ni Yang Chun na nababahala siya ngunit wala siyang magagawa dahil ang kanyang katawan ang mas malaking problema ngayon. Pinaalalahanan ni Chol ang ating binata na pamilya niya si Yonso. Nagulat si Yang Chun nang marinig ito. Tinanong niya si Chol kung pinag-uusapan ba niya ang kanyang kapatid. Hindi makapaniwala ang matandang lalaki sa naririnig niya. Hiniling niya sa ating binata na sabihin kung sino ang iniisip niya. Ibinunyag ni Yang Chun na inakala niyang si Hyuk ang pinag-uusapan niya. Sinabi niya na wala siyang pakialam sa kanyang kapatid. Tinanong ni Chol kung magkapatid ba talaga sila. Sa susunod na eksena, nakita natin si Elder Te na binabasa ang liham na isinulat ng sect leader. Pagkatapos niyang basahin, inirulya niya ang scroll. Tinukoy niya ang sect leader bilang bastard, at tinanong si Yang Chun kung hiniling ba ng sect leader sa isang bata na mamamatay na tulad niya na i-deliver ang ganoong shitty message. Naisip ng ating binata kung anong ginawa ng sect leader sa Divine Physician. Naniwala siyang talagang nasaktan ng sect leader ang Divine Physician. Tinanong ni Elder Te si Yang Chun kung masyado bang stressful. Sinabi ng ating binata na hindi niya maaaring baliwalain ang hiling ng sect leader. Tinanong ng Divine Physician kung anong nararamdaman niya. Sinabi ni Yang Chun na wala siyang problema sa ngayon. Inilagay ng Divine Physician ang scroll sa kanyang damit. Tinanong niya ang ating binata kung hindi ba siya natatakot sa kamatayan. Hindi sumagot si Yang Chun. Tumingin lang siya sa baba. Excited din si Yonso na marinig ang kanyang sagot. Mabilis na naintindihan ng Divine Physician na hindi siya makakakuha ng sagot. Nagpasya siyang sumuko. Sinabi niya kay Yang Chun na maaari na siyang umalis. Tumayo ang ating binata nang marinig ito. Mas lalong kinabahan si Yonso nang makita ito. Nang makalapit si Yang Chun sa pinto, tinanong niya kung ayos ba talaga siya. Hindi narinig ng ating binata ang kanyang tanong. Binuksan niya ang pinto at lumingon upang yumuko sa Divine Physician. Sinabi niya na aalis na siya ngayon. Matapos siyang umalis, mas lalo pang nag-alala si Yonso. Niligpit niya ang kanyang kamao at tinawag na, tanga, ang kanyang kapatid. Umiikot ang eksena at nakita natin si Yang Chun kasama ang sect leader. Tinanong ng matandang lalaki kung na-deliver na niya ang liham. Tiniyak ng ating binata na na-deliver niya.
Ibinunyag niya na sinumpa siya ng Divine Physician matapos itong basahin. Tumawa ang sect leader nang marinig ito. Hindi siya nagulat sa sinabi ng ating binata. Sinabi niya kay Yang Chun na may katuturan na gawin ng Divine Physician ang ganoong bagay, lalo na matapos basahin ang nilalaman ng liham. Lumapit ang matandang lalaki kay Yang Chun at bumulong ng malumanay. Tinanong niya kung kamusta ang Sword Queen. Ibinunyag ng ating binata na natutulog ang Sword Queen. Sinabi niya sa sect leader na hindi niya masabi kung gumagaling ba ang Sword Queen o hindi. Tila nabigo ang sect leader sa sagot ni Yang Chun. Pinaalalahanan ni Yang Chun na ang Divine Physician ang nag-aalaga sa kanya. Tiniyak niya sa matandang lalaki na gagaling ang Sword Queen. Sinabi ng sect leader na magiging maganda kung mangyayari ito. Sinabi niya sa ating binata na matagal na mula nang mamulaklak ang mga plum blossoms. Sinabi niya na lahat ng uri ng kasawian ay dumarating sa kanila ng sabay-sabay. Naisip ni Yang Chun ang iba pang mga uri ng kasawian na nakaapekto sa sekta. Pinaalalahanan siya ni Chol na nawawala ang mga disipulo ng sekta kamakailan. Agad na naalala ito ng ating binata. Sinabi niya na ang pagiging narito ni Sword Supreme at Hyuk ay isa ring kasawian. Ang isa lang sa mga pangyayaring ito ay malaking problema na, ngunit lahat ng ito ay nangyayari sa Mount Hua ng sabay-sabay. Sa susunod na eksena, nakita natin ang isang tao na ibinagsak ang kanyang espada sa lupa at sinira ito. Nakaluhod si Bechong sa harap ng taong ito na ang kanyang master. Sa mukha na puno ng excitement, tinanong ng malaking lalaki si Bechong kung talagang natagpuan na niya ang Divine Physician. Ipinaliwanag ni Bechong sa kanyang master na hindi pa nila talaga natagpuan ang Divine Physician ngunit alam nila kung nasaan siya. Ninas ang lalaki na hindi pa nila natagpuan ang Divine Physician. Sinabi ni Bechong na sigurado siyang nandoon ang Divine Physician dahil sa napakalaking chi barrier na inilagay doon. Mas lalo lang itong nagpagalit sa lalaki. Hindi siya makapaniwala na nagpapaniwala lang si Bechong. Lumipat siya sa lupa at hiniling kay Bechong na sabihin kung anong sigurado siya. Ibinagsak niya ang kanyang espada sa lupa. Sa nakakatakot na mukha, tinanong niya ang kanyang nasasakupan kung anong nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na bumalik sa kanya nang ang mayroon lang siya ay walang kwentang impormasyon. Nagsimulang pawisan si Bechong nang marinig ito. Tinanong ng malaking lalaki kung nawala na ba siya sa isip. Sinabi ni Bechong na oo. Mabilis siyang humingi ng paumanhin sa kanyang master at sinabi na lahat ito ay kasalanan niya. Sinabi ng lalaki na alam niya. Agad pagkasabi nito, inugoy niya ang kanyang espada at pinutol ang braso ni Bechong. Sumigaw si Bechong sa sakit. Habang sumisigaw siya, tinanong siya ng kanyang master kung mahirap bang hanapin ang isang matandang lalaki na mamamatay na. Ginamit ni Bechong ang kanyang kamay para hawakan ang kanyang balikat. Habang nanginginig sa sakit, humingi siya ng paumanhin sa kanyang master. Nakangiti, sinabi ng lalaki kay Bechong na mabait siya na hindi siya pinatay. Sinabi niya na siya ang pinakamatalinong tao sa sangay na ito. Tinipon ni Bechong ang kanyang lakas at nagpasalamat sa lalaki para sa kanyang awa. Bumalik ang lalaki sa kanyang upuan at nagbuntong hininga. Naniwala siya na hindi na babalik si Bechong na may kapakipakinabang na impormasyon kahit na lumabas pa siya muli. Naalala niya na binanggit ni Bechong ang isang chi barrier. Nagpasya siyang kumuha ng risk. Naalala niya na kailangan niyang maghanda ng ilang bagay. Sinabi niya sa kanyang nasasakupan na pupunta sila sa Mount Hua sa loob ng 3 araw para tingnan kung nandoon ang Divine Physician. Sinabi niya na dadalhin nila ang matandang lalaki dito kung nandoon siya. Sinabi niya kay Bechong na mamamatay ang lahat kung mabaigo sila. Natakot ang lalaki nang marinig ito. Tinanong ng leader ang kanyang nasasakupan kung perpekto ba ang plano. Bagaman hindi niya ito gusto, natatakot pa rin si Bechong para sa kanyang buhay. Sinabi niya na perpektong plano ito. Umiikot ang eksena at dinala tayo sa Mount Hua. Nakita natin si Yang Chun na naghihikab habang naglalakad patungo sa kanyang silid. Sinabi ni Chol na bihira para sa isang tao na may nangyayari araw-araw sa kanilang buhay. Sinabi ni Yang Chun na hindi niya nararamdaman na may ginawa siya ngayon. Sinabi niya na nagising lang siya, nag-deliver ng isang liham at nakipag-usap sa sect leader at tapos na ang araw. Pinayuhan siya ni Chol na bumalik na sa bahay. Naniwala si Yang Chun na ito ay isang magandang payo. Sinabi na ng kanyang kapatid na hindi siya uuwi at na-deliver na niya ang gusto niyang i-deliver. Wala na siyang dahilan para manatili sa sekta.
Nagpasya siyang bumalik sa sandaling handa na siya. Agad pagkaisip nito, may tumawag sa kanya. Lumingon ang ating binata para tingnan kung sino ang tumawag sa kanya. Ang taong ito ay si CLA. Tila masaya ang ating dalaga na makita siya. Tumakbo siya para yakapin siya. Madaling iniiwasan ni Yang Chun si CLA. Tinanong niya kung anong ginagawa niya. Pinaalalahanan niya na hindi ito ang daan papunta sa kanyang silid. Tinanong ni CLA kung hindi ba siya naaalala. Tinanong ng ating binata kung anong pinag-uusapan niya. Nakangiti, pinaalalahanan niya si Yang Chun na matutulog siya kasama niya ngayong gabi. Sinabi ng ating binata na hindi niya naaalala ang ganoong arrangement. Hiniling ni CLA na huwag na siyang mag-alala. Sinabi niya na naaalala niya. Sinabi rin ni Chol na naaalala niya. Tinanong ni Yang Chun kung alam ba ng lolo niya na ganoon siya. Sinabi ni CLA na ayos lang. Ibinunyag niya na pumunta si Hyogon sa isang lugar. Nagulat ang ating binata nang marinig ito. Tinanong niya kung saan pumunta si Hyogon. Sinabi ni CLA na hindi niya alam at na umalis lang siya. Tinanong ni Yang Chun kung alam niya kung kailan siya babalik. Sinabi ni CLA na hindi niya alam. Naintindihan ng ating binata na kailangan niyang maghintay na bumalik ang Sword Supreme bago siya makaalis. Tinanong ni Chol kung normal ba para sa isang tagapaglingkod na mawala lang sa panahong ito. Hiniling ni Yang Chun na huwag na siyang mag-alala. Sinabi ni Chol na nagbago na ang mundo. Nang buksan ng ating binata ang pinto ng kanyang silid, may nakita siyang isang tao doon. Nakita niya si Bia na naghihintay para sa kanya sa loob. Hindi masaya ang ating binata na makita siya. Mabilis na nagmadali si CLA sa kama. Tinawag niya si Yang Chun. Hiniling siya ni CLA at Bia na sumama sa kanila sa kama. Sinabi nila na kailangan na nilang matulog. Tila hindi interesado ang ating binata na dumaan sa kalokohang ito ngayon. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad. Mabilis na sumugod si Bia sa kanya. Nagawa niyang dalhin siya sa silid. Sa kasamaang palad para kay Yang Chun, kinailangan niyang sumuko. Nasa gitna siya ng mga dalaga. Habang nahihirapan siyang matulog, hinampas ni CLA ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Talagang ayaw ng ating binata ang kanyang sitwasyon. Hello guys, bago ko ipagpatuloy ang kwento, gusto ko lang ipaalam sa inyo na ang dalaga sa sekta ng Mount Hua ay kilala bilang Guryongwa. Siya ang biological sister ni Yang Chun at ang kanyang nakababatang kapatid. Humihingi ako ng taos-pusong paumanhin para sa pagkakamali sa aking panig. Sige, ipagpatuloy na natin ang kwento. Nagising si Yang Chun kinabukasan sa hindi komportableng posisyon. Ang dalawang dalaga ay nakapahinga sa kanyang mga balikat. Hindi niya alam kung anong gagawin. Mabilis niyang tinawag si Chol. Lumabas ang matandang lalaki sa itaas niya. Nagmakaawa si Yang Chun na iligtas siya. Sinabi niya kay Chol na hindi niya maigalaw ang kanyang mga braso. Nina si Chol nang makita ang posisyon ng ating binata. Tinawag niya itong fortunate bastard. Pinayuhan niya na bumangon na lang. Ibinunyag ni Yang Chun na masyadong mahigpit ang hawak sa kanya ni CLA. Sinabi niya na hindi siya makagalaw. Tinawag siya ni Chol na very fortunate bastard. Tinanong ni Yang Chun kung wala siyang magagawa. Sinabi niya na magiging masama para sa kanya kung may mahuhuli sa kanya sa posisyong ito. Agad pagkasabi nito, binuksan ni Ryongwo ang pinto ng kanyang silid. Nagulat ang dalaga sa nakita niya. Hindi niya inaasahan na makikita ang kanyang kapatid sa ganoong awkward na posisyon. Nagalit siya, isinara niya ang pinto at sinabi sa kanyang kapatid na maghihintay siya sa labas. Naisip ni Yang Chun kung tradisyon ba na hindi kumatok bago pumasok sa sekta ng Mount Hua. Sinabi ni Chol na hindi kumakatok ang mga tao dahil ito ang kanyang silid. Nagpasya ang ating binata na gisingin ang mga dalaga. Maingat niyang inalag ang kanyang kanang braso para gisingin si CLA. Nang buksan ng ating dalaga ang kanyang mga mata, hiniling ni Yang Chun na bumangon na siya. Sinabi niya na may mga bugs sa kanyang damit. Mabilis na tumalon si CLA sa kama. Dahil malaya na ang kanyang kanang braso, nagpasya siyang gamitin ito para gisingin si Bia. Inilapit niya ang kanyang kamay sa ulo niya at pinitik siya sa ulo. Mabilis na nagising ang dalaga. Tinanong niya kung bakit siya hinampas. Tinanong ni CLA kung nasaan ang bug. Mas lalo pang naiinis si Yang Chun nang marinig ang kanilang mga boses. Hindi niya alam na ang paggising ay maaaring maging ganoon ka nakakainis. Matapos magdamit, lumabas ang ating binata para makilala ang kanyang kapatid.
Tinanong niya si Ryongwo kung bakit siya pumunta. Ibinunyag ng dalaga na gusto siyang makita ng kanyang master. Nagulat si Yang Chun nang marinig ito. Sinabi ni Ryongwo na marahil ay nabigo ang kanyang master na hindi siya nakapag-usap ng maayos noong huling beses na nasa lugar niya siya. Tumalikod siya at sinabi sa kanyang kapatid na sana ay dumating siya ng mas huli kung alam lang niya na masasaksihan niya ang isang eksena na tulad niyan. Tinanong ng ating binata kung pumunta ba siya sa kanyang silid para lang sabihin ito sa kanya. Ibinunyag ni Ryongwo na naroon siya para sa Hua Festival. Tinanong ni Yang Chun kung dadalo din ba siya sa event. Pinaalalahanan siya ng dalaga na disipulo siya ng Mount Hua. Sinabi niya na natural lang para sa kanya na dumalo. Sinabi niya sa kanyang kapatid na naiparating na niya ang mensahe ng kanyang master. Hiniling niya na ipagpatuloy niya ang pakikipag-hangout sa kanyang ugly girls. Nagulat ang ating binata nang tinawag niyang ugly si Bia at CLA. Nakangiti, sinabi ni Ryongwo sa kanyang kapatid na walang magandang dalaga ang mag-aaksaya ng oras sa kanya. Agad pagkasabi nito, nakita niya ang isang nakakagulat na bagay. Naisip ng ating binata kung bakit mukha siyang natigilan. Mabilis siyang lumingon. Lumabas na nakita ni Ryongwo ang mukha ni Bia at CLA nang lumabas sila sa silid. Hindi niya inaasahan na ganoon kaganda ang mga dalaga. Tinanong ni Yang Chun ang mga dalaga kung anong ginagawa nila. Tinanong ni Bia at CLA kung sino si Ryongwo. Sinabi ni Yang Chun na hindi na nila kailangang malaman. Nagngit-ngit ang ngipin ni Ryongwo sa galit. Tumalikod siya at umalis. Nagulat ang ating binata nang makita ito. Hindi niya naintindihan kung bakit siya galit. Tinitigan ni Bia ang dalaga habang umaalis siya. Sa susunod na eksena, dinala tayo sa nakaraan. Nakita natin ang isang mas batang Ryongwo na umiiyak para sa kanyang kapatid. Hiniling niya na magpakita. Umiiyak, sinabi niya sa kanyang kapatid na hindi niya siya mahanap. Hiniling niya na lumabas. Agad pagkasabi nito, napansin niya na gumagalaw ang mga puno. Mabilis siyang tiningnan ang mga puno. Nang lumapit siya sa mga ito, lumabas ang kanyang kapatid sa isang nakakatakot na paraan para takutin siya. Nagulat ang dalaga na makita siya. Agad siyang nagsimulang umiyak. Kinailangan ni Yang Chun na magmakaawa na tumigil siya sa pag-iyak. Matapos siyang kumalma, umupo ang ating binata kasama siya. Humingi siya ng paumanhin sa pagpapaiyak sa kanya. Napansin niya na malungkot pa rin ang dalaga. Tinanong niya kung anong magagawa niya para mapatawad siya. Hiniling ni Ryongwo sa kanyang nakatatandang kapatid na pag-alitan si Yonso para sa kanya. Sinabi niya na palaging sinasabi ni Yonso na ang kanilang ina ay ina rin niya. Sinabi niya kay Yang Chun na palaging mean ang dalaga sa kanya. Nagulat ang ating binata nang marinig ito. Tinanong niya kung sigurado ba siya. Sinabi ni Ryongwo na oo. Hinagod ni Yang Chun ang ulo niya. Sinabi niya na dapat ay pinapayagan si Yonso na sabihin ang ganoong mga bagay dahil bahagi din siya ng kanilang pamilya. Ngumiti si Ryongwo nang marinig ito. Umiikot ang eksena at dinala tayo pabalik sa kasalukuyan. Nakita natin si Ryongwo na kinuha ang kanyang espada mula sa lupa. Tila nag-eensayo ang dalaga sa loob ng ilang sandali. Humihingal siya. Sinabi niya sa sarili na hindi siya dapat pagod. Tumayo siya at nagpatuloy sa pag-ugoy ng kanyang espada. Matapos mag-ensayo, sumuko ang kanyang katawan at bumagsak siya sa lupa. Nagngit-ngit ang ngipin ni Ryongwo sa galit. Ibinato niya ang kanyang espada sa isang puno. Sinabi niya na may isang bagay na nagpapagagalit sa kanya. Agad pagkasabi nito, may kumuha ng kanyang espada mula sa lupa. Sinabi ng taong ito na hindi siya dapat bumitaw sa kanyang espada gaano man siya pagod. Nagulat si Ryongwo nang makita ang taong nasa harap niya. Ang taong ito ay si Bia. Ang ating malumanay na sword princess ay inabot ang kanyang kamay para ibigay ang espada sa dalaga. Naalala ni Ryongwo si Bia bilang ang dalaga na kasama ng kanyang bastard na kapatid. Inabot niya ang kanyang kamay at sasabihin na sana ang thank you. Biglang nagbago ang kanyang mood. Kinuha niya ang espada at sinabi kay Bia na hindi niya kailangan ng tulong niya. Tumayo siya at tinanong si Bia kung bakit siya pumunta doon. Sinabi ng dalaga na napansin niyang malapit sila ni Yang Chun. Nagulat si Ryongwo nang marinig ito. Hindi siya makapaniwala na sinundan siya ni Bia dahil lang sa naisip niyang malapit siya sa ating binata. Tinanong ni Bia kung hindi ba siya pinapayagan na sundan siya dahil sa dahilan na ito. Sinabi ni Ryongwo na maaari siyang gawin ang gusto niya. Nakangiti, sinabi ni Bia na maganda ito.
Nasasaksihan ni Ryongwoo ang maliwanag ng ngiti ni Bia. Naniwala siyang kakaiba si Bia. Inakala niya na hindi espesyal ang dalaga dahil kasama niya ang kanyang kapatid. Habang tinititigan niya si Bia, sinabi niya na kailangan niyang mag-relax ng kaunti. Nagulat si Ryongwoo nang marinig ito. Ipinaliwanag ni Bia na gumagamit siya ng masyadong maraming lakas para hawakan ang kanyang espada. Pinayuhan niya na mag-ensayo siya kung paano mag-relax. Tila naiinis si Ryongwoo sa payo ni Bia. Tumalikod siya at sinabi sa dalaga na mukha siyang isang taong hindi man lang nakahawak ng espada sa buong buhay niya. Hiniling niya kay Bia na tumigil sa pagtuturo sa kanya kung wala naman siyang alam. Tinanong ni Bia ang dalaga kung gusto niyang subukang labanan siya. Naglagay sila ng espasyo sa pagitan nila. Tinanong ni Ryongwoo ang dalaga kung anong ginagawa niya. Tinanong niya si Bia kung hindi niya kukunin ang kanyang espada. Sa walang pakialam na tono, sinabi ni Bia na ayos lang. Ang pangungusap na ito ay nagpagalit kay Ryongwoo. Hiniling niya na gawin ng dalaga ang gusto niya. Hiniling niya na huwag siyang mag-regret sa huli. Agad pagkasabi nito, sumugod siya kay Bia. Inugoy niya ang kanyang espada sa kanya na may malaking enerhiya. Madaling hinadlangan ni Bia ang kanyang atake. Hiniling niya sa dalaga na mag-relax. Mabilis na inatake siya ni Ryongwoo nang marinig ito. Madali na naman itong hinadlangan ni Bia. Nagulat ang kapatid ng ating binata. Itinulak ni Bia ang kanyang espada at pinayuhan siyang mag-relax. Nagpasya siyang ipakita kay Ryongwoo kung anong ibig niyang sabihin. Itinaas niya ang kanyang sword sheath at itinutok sa kanya. Agad pagkasabi nito, may maliit na kidlat na nakabalot sa sheath. Nagulat si Ryongwoo nang makita ito. Ibinito ni Bia ang enerhiya sa kanya. Nang walang masyadong pagsisikap, nasupil ni Bia si Ryongwoo at nagawa niyang kunin ang kanyang espada. Hindi makapaniwala si Ryongwoo sa nasaksihan niya. Tinukoy niya si Yang Chun bilang bastard at tinanong si Bia kung anong uri ng relasyon mayroon siya sa kanya. Bago pa sumagot si Bia, tumayo si Ryongwoo. Tinanong niya kung bakit ang isang taong malakas na tulad niya ay kasama ang isang taong tulad ni Yang Chun. Sinabi niya sa dalaga na hindi niya siya kilala ngunit hindi siya nararapat sa ating binata. Sinabi niya kay Bia na masyado siyang mabuti para makasama ang isang tamad at ugly bastard na hindi man lang nagtatrabaho ng husto. Nagalit si Bia nang marinig ito. Binalutan niya ng kidlat ang kanyang espada. Sinabi niya kay Ryongwoo na hindi pangit si Yang Chun. Nagulat ang dalaga nang marinig ito. Itinaas ni Bia ang kanyang espada. Sinabi niya sa dalaga na pagagalitin niya siya dahil sa pagsasalita ng ganoon kabastos. Agad pagkasabi nito, inugoy niya ang kanyang espada. Nagulat si Ryongwoo na nakita ang espada ni Bia na paparating sa kanya. Sa kasamaang palad, dumating si Yang Chun sa tamang oras para harangan ang atake gamit ang kanyang braso. Nagulat si Ryongwoo na makita ang kanyang kapatid. Sa seryosong mukha, tinanong ng ating binata si Bia kung anong ginagawa niya. Kinuha ng dalaga ang kanyang espada. Ibinunyag niya kay Yang Chun na sinabi ng kanyang kapatid na pangit siya. Tinanong ng ating binata kung mahalaga ba ito. Mas lalo pang nagalit si Bia nang marinig ito. Tinanong niya si Yang Chun kung sino si Ryongwoo para kampihan niya. Nainis si Ryongwoo sa tanong ni Bia. Bago pa sumagot si Yang Chun, tinanong niya kung bakit siya kumampi. Sinabi niya na hindi niya kailangan ng tulong niya. Naiinis ang ating binata nang marinig ito. Hindi siya makapaniwala na sinasabi niya ito matapos siyang iligtas. Nagpasalamat si Ryongwoo kay Bia para sa pag-eensayo at umalis. Pinanood siya ni Yang Chun habang naglalakad siya palayo. Hindi niya naintindihan kung bakit ganoon kabastos ang kanyang kapatid gayong kumuha siya ng mga etiquette lessons. Muling tinanong ni Bia ang kanyang identity. Sinabi niya na si Ryongwoo ang mali. Tinanong niya kung bakit siya ang pinapagalitan. Hiniling ni Yang Chun na huwag na niyang isipin ang mga bagay. Ibinunyag niya na si Ryongwoo ang kanyang nakababatang kapatid. Tinanong ni Bia kung siya ang biological sister niya. Sinabi ng ating binata na oo. Gusto pa sana niyang sabihin ang ibang bagay ngunit in-interrupt siya ni Bia sa pamamagitan ng pagtap sa balikat niya. Nang tumingin si Yang Chun sa kanya, napansin niyang nanginginig siya. Sinabi ni Bia na patay na siya. Hindi siya makapaniwala na inatake niya ang kanyang sister-in-law. Ito ay isang malaking problema para sa kanya. Matapos ang insidente kay Ryongwoo, naglibot si Bia sa sekta na tulala. Paulit-ulit niyang sinasabi na tapos na ang lahat. Inakala ng mga disipulo ng sekta na nawala na siya sa isip.
Nang bumalik si Yang Chun sa kanyang silid, tinanggap siya ni Sila nang nakangiti. Tinanong ng ating binata kung bakit siya nag-iisa. Tinanong niya kung nasaan si Bia. Sinabi ng ating dalaga na hindi niya alam at na hindi niya siya nakita sa buong araw. Nakita ni Yang Chun na kakaiba ito. Ang mas nakakagulat sa kanya ay ang pagkawala ng Sword Supreme ay nagiging mas mahaba. Tinanong niya si Sila kung alam niya kung kailan babalik ang lolo niya. Sinabi ng ating dalaga na hindi niya alam. Nagpasya si Yang Chun na gumawa ng ibang bagay bukod sa paghihintay kay Hyogon. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.